Majority ng mga senador ang bumoto pabor sa resolusyong nagsasabing dapat dumaan sa Senado ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito ang kasunduan para sa mas madalas na pagbisita ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Samantala, inaabangan naman ang magiging desisyon ng Supreme Court tungkol sa legalidad ng EDCA. May report si Jam Sisante. Sa mismong araw ng pagdating noong 2014 ni US President Barack Obama sa Pilipinas, ang siya ring araw na pinirmahan ng Pilipinas at Amerika ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa kabila ng pagtutol ng ilang mamabatas. Matagal nang binuwag ang military base ng Amerika sa Pilipinas, pero sa pamamagitan ng EDCA, muli itong bubuksan sa puwersang Amerikano para sa mas madalas nilang pagbisita sa bansa. Makalipas lang ang isang buwan, kwenisyon ito sa Supreme Court at hanggang ngayon dinidinig pa rin ang constitutionality nito. Kanina, tumungo sa Korte Suprema ang ilang militanteng grupo para ipanawagan sa korteng ibasura ang EDCA. Sa second visit naman, natatakot tayo baka ganun na naman ang maging kwento. No? I-uphold as constitutional yung EDCA. Nangangamba kami na makakaladkad tayo sa mga gera, sa mga conflict na wala naman tayong kinalaman. Isa namang resolusyon ang ipinasa ng Senado sa pangunguna ni Senador Miriam Defensor Santiago. Ipinupunto ni Santiago na labag sa batas ang ginawa ng ehekutibo na basta pinirmahan ang kasunduan ng hindi dumaan sa Senado. Ang EDCA raw kasi ay isang treaty at bilang treaty, dapat itong aprobahan ng Senado base sa saligang batas. Dire-diretso na lang silang pipirma nitong tinatawag nilang executive agreement na wala man lang partisipasyon ang ating Senado. Kapangyarihan ito na binigay sa atin ng ating saligang batas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi treaty ang EDCA kundi isang executive agreement lamang. Pero kung pagbabasihan daw ang sinabi ng Solicitor General nang siya'y humarap sa Supreme Court para idepensa ang legalidad ng EDCA, malinaw daw na ito'y isang treaty. Clearly describes the EDCA in the nature of foreign military bases, troops or facilities, unquote, and thus constitutes a judicial admission that it is of the category that shall not be allowed in the Philippines except under a treaty duly concurred in by the Senate. 14-1-2 ang resulta ng botohan. 14 ang nag-aproba ng resolusyon na nagpapahayag ng pananaw ng Senado na kailangan muna nilang aprobahan ng EDCA bago ito ipatupad. Nag-abstain sina Senate President Franklin Drilon at Minority Leader Juan Ponce Enrile dahil dapat na raw ipaubaya ang issue sa Korte Suprema. Tanging si Senador Antonio Trillanes IV naman na chairman ng Defense Committee ang tumuligsa sa resolusyon. In a matter of speaking, the EDCA is merely an implementing agreement which is intended to implement the rights and obligations already previously provided under the Mutual Defense Treaty, the VFA, and the UN Charter. Formal daw na isusumite ng Senado ang kanilang resolusyon sa Korte Suprema na siyang magdedesisyon ukol sa legalidad ng EDCA. Samantala, kapansin-pansin kanina ang panghihina at panginginig ng boses ni Senador Santiago sa pagtayo niya sa plenaryo. Siya mismo pinansin ito. I am very sorry but my physical attributes refuse to support me this afternoon. Nang tanungin kanina ukol sa estado ng kanyang kalusugan, sinabi niyang ang pamamalat ay sintomas ng cancer. Ngunit nililaw niyang nalagpasan na raw niya ang pinakamalalang parte ng sakit. These are symptomatic, but according to my doctors, especially the one that they consider the highest authority for left lung cancer, hindi lang siya lung cancer, left lung pa. Yun ang diagnosis niya. I've already gone over the hump. Jam Sisante, GMA News.